Mga mahal na kapatid, isang pag-aaral tungkol sa Christianity, Trinity at Tauhid. Sa Trinity, tayong mga Katoliko, hindi tayo Bible alone, na dapat sa Biblia lang. Ang Katoliko, maliban sa Biblia, meron tayong apostolic tradisyon, meron tayong magisterium, na yon ang magdideklara at magpakikilala sa tunay na Diyos. Ang paksa natin, Trinity o Tauhid, alin ang dapat maniniwalaan ng tao upang makamit ang tiyak na kaligtasan. So, sa presentation ko, pwede nating ikumpara ang Tauhid ng mga Muslim sa Islamic Allah at ang Trinity. So, ang Trinity ba ay tatlong Diyos sa tatlong persona? Kahit sa kanilang aklat na Islam at Christianity, may definition sa Trinity. Trinity, it has been defined as there is one person of the Father, another to the Son, another to the Holy Spirit, but the Godhead of the Father and the Son and the Holy Ghost are one. So, yun ang definition, iisa. At mula pa noon, si San Pablo nagpahayag na ang Diyos na naglikha sa sanlibutan ay makilala sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Kaya, kung tingnan natin ang the first book, chapter of the Bible, in Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created heavens and earth. So diyan pa lang, tatlo na. In the beginning, time, heavens, and earth. At beginning, may past, present, and future. Heaven, height, depth, width. Earth, matter, solid, liquid, gas. At nang likha ng Diyos ang tao sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, sabi ng Diyos, let us make mankind in our image and likeness. Let us, plural, make mankind in our plural image singular and likeness. Kung tingnan natin, din man tayo Bible alone, but merong mga Biblia na mabasa natin na itong let us, together with the Father, Son, and the Holy Spirit, na mabasa natin sa naturang talata sa Amplified Version Bible, na mabasa natin. Kaya, ang Katoliko ba ay naniniwala na iisang Diyos lang? Iisang Diyos lang. Wala tayong totoo sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Shema Israel, Yahweh Eloheno, Yahweh Echad. At ang Echad yan ay hindi nag-iisang persona, more than one person. Echad. Kung tingnan natin, in the Hebrew word, iba ang Yakid at iba ang Echad. Echad, one of unity. So, ang Trinity, batay mismo sa deklarasyon at turo ng ating Panginoong Hesus. Sa San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, using the Voice Bible, go out and make disciples of all nations, ceremonially wash them through the baptism in the name of the Triune God, Father, Son, and the Holy Ghost. So, nandyan ang Triune God. No? Father, Son, and Holy Spirit, in the name singular, sa iisang Diyos, Father, Son, and Holy Spirit. So, napakalinaw, naturo yan. At ito ay tinatawag ng simbahan na Holy Trinity. Tres Unity. Unidad.
sa pamamagitan ng mga konselyo ng simbahan. Dahil ang otoridad at final authority, di naman ang Bible, kundi ang simbahan. Unang Timoteo 3:15, the pillar and foundation is the church. Kaya ang simbahan ang magturo. Kaya sinabi sa banal na kasulatan din na ating pinagbatayan, napakalinaw, sabi ng ating Panginoong Hesus kay San Pedro, feed my sheep. Ano po bang ibig sabihin, feed my sheep? And John chapter 21, ayon sa Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and he will feed you with knowledge and doctrine. Now, ang ating paksa, Trinity ba ang dapat maniwalaan para tayo'y maligtas? Yes, malinaw yan sa Biblia ng mga Kristiyanos. Bakit? Sa pamamagitan ng Triune God, Father, Son, and Holy Spirit, ang lahat ng mga tao sa buong mundo dapat binyagan at ang binyag ay makapagligtas. Unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 20. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Marcos 16:16, ang hindi maniniwala ay hindi maliligtas. Ngunit ang tatanggap at sumasampalataya at magpabinyag, siya'y maliligtas. So sa pamamagitan ng Trinity, iisang Diyos na tatlong persona ang dapat lahat ng tao ay yumakap para maligtas. Pero, ginagamit din sa ating mga kapatid na Islam ang Catechism of the Catholic Church, numero 841. Dahil nakasulat dito, the church relationship with the Muslims. The plan of salvation also includes to those who acknowledge the Creator. And the first place among whom are the Christians who profess to hold the faith of Abraham, are the Muslims who profess to hold the faith of Abraham, and together with us, they adore one merciful mankind judge on the last day. So, lilinawin natin ito dahil pwedeng gagamitin nila ito na di na kailangan pang magpabinyag sa Triune God, Father, Son, and Holy Spirit dahil may deklarasyon na ang simbahang Katoliko, ang mga Muslim na naniniwala sa iisang Diyos, sila'y maligtas din. Merong side note dito. Ang side note, Lumen Gentium number 16. Ano po ba yung side note, Lumen Gentium number 16? Proklamasyon niya ng Vatican kung ano ang ibig sabihin sa deklarasyon sa Catechism of the Catholic Church. Sa Lumen Gentium number 16, ito ang ating mabasa na through no fault of their own, do not know the true church of Christ or her gospels, but nevertheless seek God with sincere heart and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience. Dito may receive salvation. Sino daw ang dapat maligtas? Yung inosente na hindi nila alam na ang tunay na nagdala ng kaligtasan, dala ang Triune God, ay ang simbahang Katoliko. So, ang di nila alam, inosente sila, ipinanganak na sila na Muslim, dito may receive salvation. Yan ang deklarasyon. Pero, kung ituloy natin, ang deklarasyon diyan sa Catechism of the Catholic Church, numero 468, outside the church, there is no salvation. Ibig sabihin, kung alam mo talaga na ang simbahang Katoliko na nagtuturo ng Triune God ay siya ang may dala sa kaligtasan at tiyak na kaligtasan. Bakit tiyak na kaligtasan? Sa simbahang Katoliko, ang dami ng mga santo na nadeklara sa pamamagitan ng simbahan na sila'y nasa langit na. Tiyak na kaligtasan nasa simbahang Katoliko.